Dr. Jiang, magandang araw po. Ako po yung ipinakilala ni Tita Jo para magkita tayo. Nagtatrabaho rin pala siya. Wen Yan-an. Magpapakilala muna ako. Guro ako sa 7th Middle School. Sa isang buwan, mga kumikita ako ng mga 8,000 pesos. Ang nanay ko, may bagong pamilya na siya. May sarili na rin siyang anak na lalaki. Dahil lang ba ako ang ate? Kailangan kong isakripisyo ang buhay ko? Patungo sa kasal? Para lang mabigyan siya ng magandang buhay? Ganun ba? Kung may bahay ka? Kung fully paid? Hindi ko hihilinging ilagay ang pangalan ko. Kung may loan? Pwedeng tulungan kitang magbayad pagkatapos ng kasal. Basta ayon sa proporsyon, ilagay lang ang pangalan ko. Pasensya na ha. Medyo diretsahan ang mga sinabi ko. Pero blind date naman ito, sa tingin ko. Mas mabuting klaro tayo kaagad. Para hindi masayang ang oras nating dalawa. Mukhang may punto ka. Ha? Kung wala namang problema. Doc Jiang, payag ka bang magpakasal tayo? Pwedeng magparehistro tayo ngayon din? Hayop ka, tumatanda ka na, wala ka pa ring nadadalang girlfriend. Yung ipapakilala sa'yo, anak iyon ng mayamang pamilya. Dapat kang pumunta. Sikapin mong mag-uwi ka ng asawa. Narinig mo ba? Nagmamadali ka rin palang magpakasal. Ano? Ano? Wala akong problema. Kahit na ex-girlfriend ka ng katrabaho ko. Pero mas mabuti, tapusin mo na ang relasyon nyo. Ayokong magkaroon ng dagdag na problema sa hinaharap. Yun. Do Jiang, matagal na kaming naghiwalay. At hindi na kami muling mag-uusap. Mukhang magandang araw ngayon. Tara na. Magpakasal na tayo. Aray. Nasaan siya? Nasaan siya? Kaya talagang ikinasal na ako at sa isang kagaya ni Doc Jiang. Saan ka pupunta? Ihahatid kita. Hindi na kailangan. Makakasakay naman ako. Salamat, Doc Jiang. Hala, sandali. Doc Jiang, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Pwede ba akong tumira sa bahay mo? Ang ibig kong sabihin, kasama ko kasi ngayon ang nanay ko, kapatid ko, at ang stepfather ko. Kaya hindi ito maginhawa. Pwede ba akong makitira sa'yo? Kaya nagpakasal ka para lang may matirhan? Mingting Yihaw, Tower A, Unit 20C. Ipapadala ko sa'yo ang password sa cellphone mo mamaya. Salamat, Dr. Jiang. Kahit na blind date lang ito, may matitirahan na rin ako sa wakas. Babae, nagmamalaki ka na? Ha? 3 taon tayong nag-boyfriend, ni hindi mo ako pinapahalikan. Tapos, magpapakasal ka pa raw sa akin. Umalis ka. Umalis ka na. Tingnan natin kung sino pa ang magkakagusto sa'yo. Ang galing mo naman. Nakuha mo pa sa isang blind date? Ang top neurosurgeon namin. Maliit na pala ang tingin ko sa'yo. Tigilan mo nga. Kumusta naman? Kailan mo ako ipakikilala sa mister mo? Hello, Tita Jo. Hoy, Xiaowen, ano ba ang nangyari sa'yo? Ikaw ang nagpahanap sa akin ng blind date para sa'yo. Sabi mo, magpapakasal ka na. Tapos, hindi ka sumasagot sa tawag o text. Si Xiao Jiang, ang tagal kang hinintay sa kapehan. Kung ayaw mo talagang pumunta, sana hindi ka na lang pumayag. Ngayon, ginagago mo lang ba siya? Ano? Dr. Jiang, saan ka ba pumunta kaninang umaga? Hindi mo ginamit ang Mercedes G-Class mo? Ang gusto mo pa ay ang lumang kotse ko. Ang daldal mo. Oo nga pala, Dr. Jiang. Kanina, may isang mayamang babae ang dumating. Galit na galit. Hinahanap ka. Mayamang babae? Baka isa itong kamag-anak na nanggugulo. Tawagin ko ba ang mga guard?
Huwag na. Ikaw, mag-ayos ka para sa operasyon. Pupunta na ako dyan. Sige. Hayop ka! Gusto mo bang mamatay ako sa inis? Ma, anong hangin ang nagdala sa'yo? Pinili ko ng mabuti ang isang magandang dalaga para sa'yo. Tapos ikaw, 10 minutong late lang siya. Umalis ka na agad. Saan mo ba ako ilalagay? Pumunta ka ulit ng 2:00 ng hapon. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad sa babae ng maayos. Ma, mayroon akong operasyon mamayang hapon. Ay nako, kailan ka ba may oras? Maglaan ka ng panahon. 30 anyos ka na, wala kang girlfriend, at wala kang oras. Baka hanggang sa mamatay ako, hindi ko na maaabutan ng aking apo. Hoy ma, tingnan mo. Napakabata mo pa. Ano ang dapat kong ikabahala? At saka, kasal na ako. Totoo? Kasal ka na? At hindi ko inakala. Ay naku, itong mag-asawa, habang tumatagal, lalong nagmumukhang mag-asawa. Ay, hindi. Gumawa ka ng pekeng dokumento para lokohin ako? Akala mo bata ako? Wala kang ngangang nobya? Saan ka kukuha ng babae para magpakasal? Pakiusap naman. Kung gagawa ka ng peke, gawan mo naman ng mas mukhang totoo. Nay, kung hindi ka naniniwala, mamayang gabi, pumunta ka sa tinitirhan ko. Nandun ang manugang mo, naghihintay sa'yo. Sige, gusto kong makita kung gaano kalaki ang pinagpaguran mo para lokohin ako. Sige na, Nay, alis na tayo. Balik muna tayo sa opisina. Sus, mamaya ko na ibubunyag ang katotohanan. Yung tungkol sa maling pagkakasal, alam siguro ni Dr. Jiang. Hindi niya binanggit. Siguro hindi ko muna kailangang banggitin ito. Umuwi ka rin pala, walang kwenta. Yung 88,000 na dot, hindi mo nakuha. Sinong nag-utos sa'yo na umuwi? Hindi mo nakuha ang 88,000 na dot. Sinong nag-utos sa'yo na umuwi? Tama na, tama na. Ano ba? Bakit mo naman sinasaktan ng anak? Pag-usapan ng maayos. Wala namang kasalanan si Nian-an. Isa lang siyang walang hiya, nagpapauto, walang utang na loob. Pinag-aral kita ng ganito kalaki, tapos kahit konting pera mula sa dote, hindi mo maibigay. Para saan pa siya? Yung ibang pamilya, ilang dekadang pinalaki ang anak na babae, Umuwi ka. nakakapagbigay naman ng pera pabalik. Ay nako, pakiusap sa pamilya natin, Parang nagmamadali pang magpauto sa lalaki mas babae pa. kaysa sa mga babae sa labas. Ikaw, bawasan mo ang ingay. Huwag mo akong pigilan. Papatayin ko siya ngayon. Umupo ka na at magpahinga. Nian-an, aalis ka na naman ba? Inay, maglilipat na ako ng tirahan. Saan ka lilipat? Sa eskwelahan nyo. Wala namang dormitoryo, di ba? Sa labas ka titira? Ang mahal ng upa sa labas. Paano ka pa makakapag-ipon? Yung kapatid mo, Inay, anak? Hindi ibig sabihin noon, anak. tama na, Inay. Tao rin ako. May sarili akong buhay. Hindi ako pag-aari ng sinuman. At saka, Anak mo rin ako. Ingatan mo ang sarili mo. Hemp, tingnan mo. Walang utang na loob. Hoy, Dr. Jiang. Pupunta sa bahay ang nanay ko mamayang gabi. Matagal na akong ping pressure na magpakasal. Tulungan mo ako. Kaya, dahil pine pressure din siya ng pamilya niya na magpakasal, kaya pumayag siyang magpakasal sa akin para lang magpanggap. Oy, Sige. Walang problema.
Umiiyak ka? Nag-aalala ba sa akin si Dr. Jiang? Pekeng kasal lang naman ito. Ano ba ang iniisip ko? Wala. Mali ang narinig mo. May ubo lang ako. Siya, ingatan mo ang katawan mo. Salamat Dr. Jiang. Wenyan-an, kailangan mong magising sa katotohanan. Ang kasal ninyo ni Dr. Jiang, pakitang tao lang para sa bawat isa. Huwag kang umasa sa sino man, pati na sa sarili mo. Dr. Jiang, ang galing ng operasyong ito. Maraming akademiko ang humanga. Isipin mo, ikaw ang magiging tagapayo ko sa pagkuha ng doctorate, ang yabang ko. Nga pala, pinapatawag ka ng dean para sa post-operative briefing. Kailan ka pupunta? May gagawin pa ako. Ikaw na ang pumunta. Oy, Dr. Jiang, ikaw. Ikaw si Nian-an, di ba? Pupunta sa bahay ang nanay ko mamayang gabi. Matagal na akong pa-in-pressure na magpakasal. Tulungan mo ako. Mukhang ito na ang nanay ni Dr. Jiang. Ay, tingnan mo. Ang ganda-ganda mo kaysa sa larawan sa marriage certificate. Ang anak kong si Yang Xiu. Ano bang swerte ang meron siya para makuha ang babaeng tulad mo? Kumusta po? Magpahinga muna kayo. Malapit nang maluto ang pagkain. Sige, ako na. Ikaw na ang bahala diyan. Ang anak kong yan, nakapangasawa talaga ng napakagandang dalaga. Paano ako maniniwala? Hindi, kailangan kong tiyakin ng personal. Sige. Mukhang totoo na ito. Ang anak kong si Yang Shu, nagising na rin sa wakas. Ay, ang saya. Dr. Jiang, nakauwi ka na. Yun. May isa pang ulam sa kusina. Malapit nang maluto. Kukunin ko. Ay, ang bait mo talaga. Naghanap ka pa ng masipag at mabuting biyenan para sa akin. Oh, nga pala. Huwag mong sasabihin sa kanya na nag-ayos ako ng daan-daang mga ipinakilala sa'yo. Sa kanya ha, magagalit yan pag nalaman. Ma, Basta masaya kayo, okay na yon. Anong ibig mong sabihin sa, basta masaya ako? Ikaw ang maghahanap ng asawa, hayop ka. Sina, alam ko na. Dr. Jiang? Dok. Huwag kang gagalaw. Nakatingin si Ma. Salamat, Dr. Jiang. Sa susunod, kung may problema ka, hanapin mo ako. umiiyak ka. Ma, anong tinitingnan ninyo? Wala. Tara, kumain na tayo. Huwag nating sayangin ang paghahanda ni Niaan. Ay, mukhang malapit na akong magkaapo. Anak, kumain ka ng marami. Ang payat-payat mo. Ito rin, kumain ka ng karne. Salamat, tita. Anong tawag mo sa akin? Nanay. Oh, Ito, para sa'yo. aray. Ito ang regalo ko para sa'yo bilang pagbati. Ito ay pulseras na minana ng mga Jiang para sa mga manugang na babae. Binigay ito sa akin ng lola ni Yang Shu. Ilang dekada ko na itong suot. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na ako na maipasa ito sa'yo. Napakamahal nito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Hindi naman masyadong mahal. 2 milyon lang naman. 2 milyon? 200? 200. Anong nangyayari sa inyo? May problema ba? Mula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Jiang. Dapat mong tanggapin ito. At saka, Hoy, Ma, ito naman, ay payroll card nitong hayop na to. Hindi naman kalakihan ang laman, pero tradisyon ito ng pamilya Jiang. Dapat ibigay sa asawa. Ito, tita. Ito. Hindi ito tama. Mali na naman ang tawag mo. Nanay. Oo, yan ang tama.
Hindi ko pwedeng tanggapin to. Hindi tama. Hindi naman kalakihan ang laman yan. Pero sahod mo ito. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na, anak. Tandaan mo ha, pag sa hinaharap, ginago ka nitong batang to. Sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa'yo. Huwag mo siyang pansinin kahit malaki na siya ngayon, pero kailangan niyang sundin ako, kaya siguradong mapagkakatiwalaan mo ako. Salamat. Ay, bakit umiiyak pa to? Huwag kang umiyak. Yanshu, ikaw ba ang nagpaiyak kay Anan? Anong ginawa mo? Hindi. Saan ako nanggagaling? Sabihin ko sa'yo, hindi ako papayag. Kapag umiyak si Anan, pananagutan mo yan. O, tanong ko sa'yo, handa na ba ang dowry mo? Magkano ang ibibigay mo kay Anan? Kapag maliit lang ang ibigay mo, ako ang unang tututol. Ma, kain na tayo. Alagaan mo ang sarili mo pag-uwi. Mag-ingat ka sa daan. Bisitahin mo kami palagi. Sige na, uwi ka na. Huwag mo na kong ihatid. Pag uwi nyo, gawin nyo ang gusto nyong gawin bilang mag-asawa. Ganoon lang. Mag-anak na kayo agad ng malusog na apo. Aalis na ako, bye! Bye, ma. Bye. Dr. Jiang, ikaw. Kinuha ko lang yung bagong bili kong sabon. Sanay na akong mag-isa. Nakalimutan kong may kasama na pala ako. Okay lang. Yun nga pala. Maaga pa naman. Matutulog na muna ako. Oo nga pala. Kahit na ikinasal na tayo, wala pa tayong pinagsamahan. Kasi isang kwarto lang ang nakita ko sa bahay. Pero wag kang mag-alala. Hindi kita aagawan. Sa study room na lang ako matutulog. Maaga kang matulog. Bye. Mukhang sa ngayon, hindi na ako pwedeng maglakad-lakad sa bahay. Nang nakarob. Kapag may problema ka sa hinaharap, hanapin mo ako. Ang ginawa lang ni Dr. Jiang kanina ay para lang kay Lola. Ang tulad niya, paano ako magugustuhan? Mali. Ay naku. Dr. Jiang, pasensya na. Kukunin ko lang ang gamit ko. Pasensya na, Dr. Jiang. Hindi ko sinasadya. Anong ginagawa mo dito? Kasi dumating yung tita kanina, kaya nagdesisyon ako ng mag-isa. Na ilagay ang gamit ko. Sa kwarto mo. Kukunin ko lang ang mga ito. Mga gamit. Pasensya na, Doc Jiang. Aalisin ko na ang mga ito ngayon. Good night. Nako, balita ko, sobrang maarte si Doc Jiang. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi pwede. Kasunduan pagkatapos ng kasal. Yun nga, bagamat ikinasal na tayo, hindi pa natin napag-uusapan ng maayos ang buhay pagkatapos ng kasal. Kaya gumawa ako ng isang kasunduan. Tingnan mo, kung may gusto kang idagdag, Maghanap ng iba. Ibig mong sabihin, pagtataksil? oo. Kasi naman, wala naman tayong pinagsamahan. Pero, sa legal na aspeto, mag-asawa pa rin tayo. Pero wag kang mag-alala, hindi ako magagalit kung may iba kang mamahalin. Ang gusto ko lang ay ang nararapat na respeto. Ikaw naman? Ano? Paano kung ikaw ang magtaksil sa hinaharap? Paano kung ikaw ang magtaksil? Imposible. Ang pinakaayaw ko sa buhay ay ang mga taksil. Kaya,
Hindi ko rin magagawa ang mga bagay na ayaw ko. Siya. Payag ako. Wala ka bang idadagdag? Maganda ang kontratang ito. Payag ka na? Sige, magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Doc Jiang, nasa mesa ang almusal. Anong gusto mong hapunin? Pwede mong sabihin sa akin sa WeChat. Kaya kong lutuin ang hindi masyadong mahirap. Para akong estudyante. Para sa kanya. Good morning, Doc Jiang. Good morning. Liheng. Pakibigay sa akin ang listahan ng mga pasyenteng na-admit kahapon. Ayusin mo. Magra-rounds na tayo. Ako lang ba? Parang masaya si Doc Jiang ngayon. Huwag kang mag-alala, Ma. Si Wen Yan'an na yon, madaling lokohin. Kahit mahuli niya akong nagtaksil, anong magagawa niya? Pagdating ng panahon, papayapain ko siya at saka magbibigay ako ng dowry. Tiyak babalik yan sa akin. At saka, sa kalagayan ng pamilya nila, makakapangasawa ng isang resident doctor. Talagang swerte na nila yon, di ba? Huwag kang mag-alala, Ma. Tiyak maibabalik ko siya para magbigay sa iyo ng apo. Jiang. Professor Jiang. Jiang. Professor Jiang. Magandang umaga po, Professor Jiang. May clinic po ba kayo ngayon? Yung mga pasyente, makakakuha ng appointment sa clinic nyo, swerte na nga nila iyon. Professor Jiang, kayo po. Anong nangyari sa inyo? Bawal manigarilyo sa ospital. Nakalimutan mo ba? Pasensya na po, Professor Jiang. Hindi ko talaga napigilan. Isang stick lang. Patawarin niyo po ako ngayon. Hindi na ako uulit. Professor Jiang. Umalis ka. Professor Jiang. Hindi ko alam kung naaalala niyo pa ako. Ako si Chen Yufan mula sa Orthopedics. Malapit na matapos ang rotation ko sa Orthopedics. Malapit na. Ipinagmamalaki ko po kayo. Gusto ko pong mag-develop sa neurosurgery. Hindi ko alam kung may pagkakataon na matanggap sa ilalim ni Professor Jiang. Kahit nahuli niya akong nambabae, ano naman ngayon? Pagdating ng panahon, pagbubutihan kong magpaliwanag sa kanya. Pagdating ng panahon, bigyan ko siya ng mas malaking dowry. Tiyak babalik yan sa akin. Dapat tingnan kung karapat-dapat ka ba. Neurosurgery. Hindi yan lugar para sa kahit sino, na basta-basta lang makakapasok. Ako. Anong tinitingnan-tingnan nyo? Wala na ba kayong magawa? Anong ipinagmamalaki mo? Wala naman yan kundi graduate lang ng Johns Hopkins. Kung may pera lang ako, nakapag-abroad din sana ako para magpakintab. Sino yan? Natakot ako sa tawag mo. Hello? Magandang araw? Nasaan ka na? Umuwi ka na. Bilisan mo. Tulungan mo ako. Oo. Dahan-dahan! Bitawan mo ang anak ko. Ikaw, mamamatay tao ka. Sa klase mo, nabali ang binti ng anak ko. Dapat panagutan mo yan ngayon. Bilisan nyo, eksaminin ng bata. Tingnan kung may iba pang sugat. Hindi pa ba dumarating si Chen Yufan? Chen Yufan. Nandito na. Halika. Tingnan ko kung saan. Wen Yan'an. Ikaw. Hindi ko inaasahan. Galing sa emergency. Estudyante pala ni Wen Yan'an. Balak ko sanang hanapin siya pagkatapos ng trabaho. Hindi ko inaasahan na kusa siyang darating. Mukhang iniisip ng langit na akin na ang babaeng ito. Walang gaanong problema sa pag-check ng mga kwarto. Oo nga pala, Doc Jiang. Kakain ba tayo mamaya? Balita ako sa pangalawang cafeteria ng ospital. May bagong kusinero. Masarap daw ang luto niyang braised pork. May nag-away sa emergency. Balita ko may estudyanteng nabalian ng binti. Hinahanap ng magulang ang guro para humingi ng paliwanag. Mukhang tahimik at mahinahon yung guro. Hindi mo aakalain na ganoon siya. Sino ba ang nakakaalam?
Balita ko ano raw ang apelyido ng guro. Parang Wen. Wen niya na ang pangalan. When niyanan. Hoy, Hoy, Doc Jiang. Sabihin mo, bakit kaya ang anak ko bigla na lang tumakbo palabas sa klase? Sinaktan mo ba siya? Sabihin mo, hindi ako. Hoy, Nanay Wang Chen, kalmahan niyo po. Kailangan kalmado. Anong kalmado? Nabali ang binti ng anak ko. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, makakapagkalmahan ka ba? Ako. Nanay Wang Chen, hindi namin ibig sabihin yon. Pero ang tunay na nangyari, kailangan nating hintayin ng doktor. Anong hintayin? Mukhang ayaw mo lang panagutan ng responsibilidad. Akala ko ba'y hindi ka magkakaganito? Kung noon hindi mo sana pinutol ang relasyon natin, matutulungan pa sana kita. Kaya ano kung magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa akin? Magbalikan tayo. Kahit anong dowry, pag-uusapan natin. Tapos, ako na ang... Nanay Wang Chen, aminado ako. Tumakas si Wang Chen sa klase ko, pero siguradong hindi ko siya pinarusahan. At hindi ko rin siya minura o ininsulto. Ako. Nang matagpuan ko siya, sugatan na siya. Ang ibig mong sabihin, kusa siyang tumakas at nabalian ng binti? Kayong walang konsensyang paaralang ito. At kayong mga gurong nagtatangkang magtanggol sarili, ipinagkatiwala ko sa inyo ang anak ko. Ano ang tingin ninyo sa kanya? tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Si Dr. Jiang pala. Hindi ko akalain na makikita ko siya rito. Professor Jiang. Hindi naman siya pala pakialam bakit siya nandito. Sino ka? Umalis ka. Sasabihin ko sa'yo, ilalantad ko talaga ang paaralang ito at ang mga walang konsensyang gurong ito. Ipapaalam ko sa lahat. Kamag-anak ng pasyente. Nasa ospital tayo. Kung gusto mo na tahimik na maghintay ng resulta, okay lang. Pero kung magwawala ka pa, papaalisin kita ng seguridad. Ikaw. Hoy, Nanay Wang Chen. Magpahinga ka muna rito. Huwag mo akong hawakan. Halika. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hoy, Dr. Jiang. Dr. Jiang, bakit ka biglang tumakbo ng ganun kabilis? Hindi kita nahabol. Dito ka pala para ayusin ang gulo. Akala ko ba, ang kilalang malamig na si Dr. Jiang ng neurosurgery ay napakabait ngayon. Kamag-anak ka ng kaninong pasyente? Kilalanin natin ang isa't isa. Ako si... Ang isang operasyon sa neurosurgery, maikli ay 40 minuto, mahaba ay ilang oras. Kung may panahon ka para mag-aksaya rito, mas mabuti pang magsanay ka sa paggamit ng kutsilyo. Hoy, Jiang. Pasensya na. May gagawin pa ako. Sa susunod, kung magkita ulit tayo, magkita na lang ulit tayo. Jiang, anong napakabait? Mali nga ang hinala ko. Malamig na hari pa rin talaga. Dr. Jiang. Kaya, Sinadya mo bang tumulong sa akin, Dr. Jiang? Salamat ngayon. Aray. Sa wakas, tapos na. Hindi ko inaasahang may 2 emergency patient kaninang hapon. Abala hanggang ngayon. Nga pala, Dr. Jiang. May iba ka pang gagawin mamaya? Uuwi. Ngayon lang hindi nag-overtime ang workaholic. Oy, Niyanan, nagkamali ako. Hindi kita kayang kalimutan. Simula nang tayo ay maghiwalay ng hindi maganda, sinuri ko ng mabuti ang sarili ko. Nagdulot nga ako ng labis na hirap sa'yo. Niyanan, nagkamali talaga ako. Palagi kitang iniisip. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Hindi ba't kahit konti, hindi mo ako na-miss? Na-miss kita. Alam ko na, Niyanan. Dr. Jiang, hindi ba tapos ka na sa duty? Bakit ka bumalik? Anong ginagawa mo dyan? Yung pasyenteng na-admit ilang araw na ang nakalipas, na-check mo na ba ang heart rate, BP, at pulse? Kung mauulit pa to, huwag ka nang sumunod sa akin. Anong nangyari? Pakiramdam ko, pagbalik ni Dr. Jiang, mas naging malamig pa siya kaysa kanina. Dammit. Kahit nahuli niya akong nagloloko, anong problema? Pagdating ng panahon, pagbibigyan ko lang siya. Siguradong babalik yon sa akin. Tangang babae? Niyanan, alam mo naman, ilang buwan pa lang akong resident doctor. Libo-libo lang ang sahod ko. Hey, yung dote, formalidad lang yan. Alam kong hindi ka mababaw. Sana mamatay ka na. Mabuti pang mawala ka na sa buhay ko. Makinig ka, Chen Yufan. Dati, akala ko ang pag-aasawa at pag-ibig
2 tao lang ang involved. Basta masaya ang dalawa. Yung mga bagay tulad ng dote at iba pang formalidad, hindi mahalaga yon. An-an, ito ang regalo ko sa'yo para sa unang pagkikita natin. Tanggapin mo ito. At yang Shu, magkano ba ang dote na inihanda mo para kay An-an? Kailan ang kasal? Ngayon ko lang na-realize, ito ay paraan ng lalaki para ipakita ang pagpapahalaga sa babae. Isang paggalang, isang respeto. 4 na taon na tayo, diba? 88,000 pesos na dote, napakamahal na daw para sa'yo. Parang kinukuha na raw ang buhay ninyo. Ako, Chen Yu Fan, pwede kong ilaan ang lahat para makipag-blind date. Pwede ring walang dote. Pero ngayon ko lang naisip, ang mga lalaking walang pera, walang class, at walang kakayahan ang nag-iisip ng masyadong mabuti sa bawat sentimo. Ako. At saka, may asawa na ako. Huwag mo na akong guluhin. Nag-asawa? Sino ang nagpahintulot sa'yo na magpakasal? Ha? Bitawan mo! Sino ang kalaguyo mo? Sino ang kalaguyo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bibitawan kita? Bakit? Babae kita. Magloloko ka sa likod ko? Ngayon, papatunayan ko sa'yo. Chen Yu Fan, makinig ka. Hiwalay na tayo. Kung sino ang makakasama ko, kung sino ang pakakasalan ko, wala kang pakialam. Huwag mo akong guluhin. Wen Yan-an, tumigil ka. Babae ka, ha? Huwag mo akong ipaalam kung sino ang kalaguyo mo. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Hindi pa ba bumabalik si Dr. Jiang? Siguro, busy pa siya. tigilan mo yan. Tinulungan ako ni Dr. Jiang ngayon. Dapat ba akong gumawa ng paraan para magpasalamat? Sobrang busy ni Dr. Jiang. Malamang gutom siya pag uwi. Magluluto na lang ako para sa kanya. Dr. Jiang, nakauwi ka na? Handa na ang pagkain. Maghugas ka lang ng kamay. Pwede nang kumain. May sabaw pa. Kukuha ako para sa'yo. Namiss kita. Alam ko na, Nianan. Hinahanap ka ng ex-boyfriend mo ngayon. Ang kasal natin, pareho lang tayong may kailangan. Kung gusto mong gamitin ito para galitin ang ex-boyfriend mo at makamit ang gusto mo, payo ko sa'yo, ang taong nagdadamot sa 88,000 na dowry. Hindi mabuting tao yan. Akala mo ba, Dr. Jiang, kinasal ako sa'yo para lang galitin ang ex ko? Dr. Jiang, sa tingin ko, kailangan kong ipaliwanag ng maayos sa'yo. Kahit hindi ko alam kung saan mo narinig na ikinasal ako sa'yo para lang galitin ang ex ko, pero siguradong masasabi ko sa'yo, hindi yun totoo. Aminado ako, pumunta siya sa akin ngayon, pero nilinaw ko na sa kanya at binigyan ko siya ng parusa. At saka, isang tao na nagdadamot sa 88,000 na dowry, hindi ko sasayangin ang oras ko sa kanya. Hindi rin ako yung tipong love-struck na babae. Dr. Jiang, hindi kami naghiwalay dahil ayaw niyang magbigay ng dowry. Naghiwalay kami dahil nalaman kong nagloko siya. Kaya, ang kasal natin, kahit hindi batay sa pag-ibig, sana naman ay may respeto at tiwala tayo sa isa't isa. Gabi na. Magpahinga ka na. Tong-tong. Love-struck ba ako? Ulol ba ako sa pag-ibig? Hoy, Tong-tong. Sabi mo mukha akong love-struck na babae? Hindi naman. Honey, di yan tawag na love struck. Ito ang love struck. 4 na taon kayong nag-date ni Chen Yu Fan. Hindi pa kayo natulog. Okay lang yon. Alam kong conservative ka sa ibang bagay. Pero, hindi nagkamay. Hindi naghalik. Parang platonic love lang yan. Ay naku. Di hindi naman yon. Hindi nagkamay. Hindi naghalik. Kasi naman hindi lang talaga bagay yung lugar. Oo nga, hindi nga bagay yung lugar. Sa college, yung mga nagda-date, kumakain, namamasyal, nanonood ng sine, minsan may konting thrill at bawal. Ikaw? Sa halip, hinanap mo pa si Chen Yu Fan, yung gago. Pumunta ka sa med school nila para makinig ng psychology class. Tapos nag-aral ka pa para kumuha ng degree sa psychology. Hoy, Dr. Jiang, panoorin mo yung video na sinend ko.
Nakakatawa talaga. Yung babaeng teacher sa ER kanina, si Chen Yufan ng orthopedics, paano niya nagustuhan yon? Sinubukan niyang guluhin ng gabi. Tapos binugbog siya ng teacher. At nahuli pa ng CCTV. Kumalat na yung balita sa buong ospital. Nasuspinde pa siya. Ang saklap. Ha ha ha. So, nagkamali ako sa kanya. Dr. Jiang, gabi na. May kailangan ka ba? Tungkol sa ex-boyfriend mo? Nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi naman sa hindi kita pinaniwalaan. Kanina kasi, narinig ko nang hindi sinasadya yung tawag ng ex-boyfriend mo. Sabi niya, kaya ka raw niyang lokohin sa ilang salita lang. Kung hindi ka naman ganoon, hindi na ako mag-aalala na baka biglang matapos ang kasal natin. At mag-alala ulit ang nanay ko. Ah, ganun pala. Naayos na ang usapan. Magpahinga ka na. Hoy, sandali. Pasensya na, Dr. Jiang. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang din sana mag-sorry sa'yo. Gabi na. Magpahinga ka na. Good night. Bakit ba ako ganoon ka-aksidente? Naku, wala akong suot. Naku, wala akong suot. Eh, yung kanina, si Dr. Jiang. Hinaan mo. Bilis, kwentuhan mo ako ng detalyado. Ikaw at siya. Ano-ano na ang nangyari? Anong ano-ano? Di ko maintindihan. Namumula ka, magtapat ka, magkukumpisal ka, luluwagan ang buhay mo. Magmamatigas ka, lalala ang sitwasyon mo. Pagkatapos noon, ano pa ang ginawa niya sa'yo? Pagkatapos, Sabihin mo na, pag di ka nagsalita, kikilitiin kita. sige. Sasabihin ko. Pagkatapos, kaming dalawa ay umuwi na sa kani-kaniyang kwarto. Yun lang? Wen niyanan, si Dr. Jiang kasi ang pinakamagaling sa neurosurgery department. Walang masabi sa itsura at pangangatawan. Pinabayaan mo pa ang ganyang kagandang lalaki. Totoo nga. Base sa ugali mo, Talaga nga. di mangyayari ang ganyang bagay. Nangangarap lang ako. Pero sa totoo lang, malapit nang magpa-evaluate si Dr. Jiang. Alam mo ba? Evaluation? Yung husay ng asawa mo sa operasyon, pang-una na rin sa buong mundo, base sa karanasan at kasanayan sa klinika. Sapat na talaga para ma-evaluate. Baka nga maging pinakabata na vice president ng ospital. Wenyanan, magising ka. Huwag mong hayaang malulung ka sa kontratang kasal na to. Ang galing-galing ng taong tulad ni Dr. Jiang. Napakaliwanag ng kinabukasan niya. At ang karapat-dapat sa kanya, Dr. Jiang. Tingnan mo. Di ba yan ang pamangkin ng direktor? Si MS Meng. Nandito na naman para kay Dr. Jiang. Ano sa palagay mo, gaano katagal bago masuyo ni MS Meng si Dr. Jiang? Siyempre, di magtatagal yan. Galing kasi ang pamilya ni Miss Meng. At maganda pa. Kahit sinong lalaki, maaakit. Totoo yan. Oy, Nian-an. Yun nga, sabi mo lumipat ka na at tumira kasama ng boyfriend mo. Ang tagal na niyan. Sa bandang huli, magpapakasal din kayo. Kailan mo dadalhin dito ang boyfriend mo para makilala? Nag-aalala rin ako sa'yo. Babae ka, di pa nakikilala ng magulang, tapos nakikitira ka ng hindi malinaw sa ibang lalaki. Di pwedeng ganyan. Dalhin mo na lang dito para makilala, para mapanatag ang loob ko. siya, alam ko na. Kumusta? Tinanong mo na ba? Pumayag si Nian-an. Ayos. Itong paluging to, kung hindi ko agad nalaman, nagbenta na siya ng napakamura sa sarili niya. Hindi pa kasal, nakikitira na siya. Nang walang kalinawan sa kung ano sila. Sa bandang huli, pag hiningi na ang dote, hindi na tayo makakasinggil ng mataas. Tingnan mo nga, anong klaseng paluging anak ang pinanganak mo?
Hindi naman basta-basta ang panlasa ni Nianan. Hindi siya magkakamali. Kung gusto niyang makisama sa taong yon, ibig sabihin, mabuti naman ang trato sa kanya. Mabuti kung mabuti. Tingnan mo yung huli. Kahit dote na 88,000, ayaw pang ibigay. Pinaghirapan kong palakihin. Hindi man lang mabawi ang puhunan kapag umuwi sila rito. Kung hindi sila magbibigay ng 100,000 o 80,000, hindi sila aalis. Totoo nga, kagaya ng isang napakahusay na doktor, tulad ni Dr. Jiang, napakaliwanag ng kinabukasan niya. Ang karapat-dapat sa kanya. Ay dapat tulad mo, Miss Meng. Hindi ako. Nian-an. Ang weird. Ano bang tinatakbuhan ko? Bakit ako natatakot kay Dr. Jiang na makita niya ako? Dr. Jiang, anong tinitingnan mo? Kung wala ka namang importante, hanapin mo na lang ang tiyuhin mo. Huwag dito, nakakaabala ka sa trabaho ko. Mauna na ako. Ha. Hoy, Miss Meng, Umalis ka. Bakit mo ako hinaharang? alam mo namang si Dr. Jiang natin, palaging busy. At saka, yung paghabol mo, hindi yan magandang paraan. Anong gagawin ko ayon sa'yo? Ang pamantayan ni Dr. Jiang sa paghahanap ng girlfriend, minimum, ay doctorate, ang pinakamababa. Baka gusto mong bumalik sa pag-aaral ng ilang taon? Doctorate? Doctorate. Si Dr. Jiang ba ay naghahanap ng asawa o naghahanap ng kasama sa pagsusulat ng research paper? Si Dr. Jiang, naghahanap siya ng soulmate. Ang kanyang level, ikaw at ako, hindi aabot. Mas mabuting sumuko ka na lang. Ang mga patakaran ay para lang sa mga taong hindi niya gusto. Kapag nagustuhan na ako ni Dr. Jiang, siya mismo ang magwawasak ng mga patakarang yon. Makakamit ko talaga si Dr. Jiang. Sa hinaharap, hintayin mong tawagin akong Mrs. Jiang. Ganoon pala kataas ang pamantayan ni Dr. Jiang sa partner. At ako ay isang ordinaryong diploma mula sa normal na universidad. Kung hindi lang dahil sa pagpapakunwari sa matandang babae, hindi pipiliin ni Dr. Jiang na magpakontento sa isang kasunduang tulad nito para lang matapos ang pag-uusig sa pag-aasawa. Wen Yan-an, maging alerto ka. Ikaw at si Dr. Jiang ay wala namang iba kundi isang kasal na base sa kontrata. Parehong may kailangan. Huwag kang malulong sa ideyang iyon. Wen, hoy, Wen. Sa susunod na makita mo siya, siguraduhing makakuha ka ng kanyang contact details. Dr. Jiang, may magandang balita ako sa'yo. Yung si GNG, Meng, sa mga susunod na buwan, hindi na siya magiging abala sa'yo. Dahil sinabi ko sa kanya ang iyong pamantayan sa pagpili ng mapapangasawa, pinakamababa ay doktor ang pinag-aralan. Dahil sa tindi ng pagkahilig niya sa'yo, sa pagmamahal niya sa'yo, malamang sa mga buwang ito, malulung siya sa karagatan ng kaalaman. Sa huli, posibleng malulung siya ng todo, hindi na makakawala at makakalimutan niya ang pagkahilig niya sa'yo. Ang talino ko talaga. Nga pala, Dr. Jiang, kanina sa labas, parang nakita ko yung Wen. Wen. Oo, si Wen Yan-an nga ang pangalan. Maganda siya, ang ganda-ganda ng itsura. Kung girlfriend ko siya. Na-summarize mo na ba ang mga kumperensya nitong mga nakaraang araw? Nasulat mo na ba ang iyong graduation report? Kung may oras ka para mag-alala sa mga ganyang bagay, mas mabuting pagbutihin mo ang iyong sarili. Baka sa hinaharap, ang mga pasyente mo ay mawalan ng buhay sa iyong mga kamay. Jiang, ano ba ang nangyari kay Dr. Jiang? Isang malamig at walang pusong haring impyerno talaga. Mas mabuti pa si Wen. Kaya hindi pala guni-guni ang nakita ko kanina. Siya nga, talaga, ang nakita ko. Doktor, Wang Chen, kumusta na ang kanyang kalagayan? Maayos ang paggaling ng kanyang binti. Kaya magpagaling lang siya ng maayos. Makakabawi siya sa loob ng 2 buwan. Ayos, napakaganda naman. Salamat, doktor. Ang galing naman ng guro ninyong ito. Napakabuti. Araw-araw kang pumupunta sa ospital. Estudyante ko kasi, dapat lang gawin ko ito. Bakit kusa akong pumunta rito? Ano ang nangyayari, doktor? Tingnan ninyo, ano ang nangyayari? Ito ay sintomas ng problema sa sistema ng nerbiyos. Mabilis, tawagin ang doktor mula sa neurosurgery. Mabilis, ihanda para sa operasyon.
Dr. Jiang. Si Wang Chen, ano na ang kalagayan niya ngayon? Hindi masyadong maganda ang kalagayan. Malamang, ang kanyang ulo ay nauntog bago nangyari ang aksidente. Noon ay medyo banayad ang kondisyon, kaya bali lang ang nakita sa eksaminasyon. Pero ngayon, ang utak niya ay naipit ng isang namuong dugo na pumipigil sa nerbiyos. Kung hindi ito maaagapan agad, tulad ng nangyayari ngayon, sa pinakamagaan, hindi siya makakagalaw. Sa pinakamalala, magiging isang taong walang silbi. Grabe naman pala. Dr. Jiang, pwede bang makiusap na ikaw ang mag-opera kay Wang Chen? Alam kong biglaan ito at alam kong mahirap makapila sa iyong operasyon. Pero sa ngayon, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Tatay ni Wang Chen, kumalma ka muna. Kung may problema, pag-usapan natin ng maayos. Anong pag-uusapan? Isa lang siyang manggagamot na walang alam. Gusto lang kumita, di ba? Sinadya niyang sabihin na may namuong dugo sa utak ng anak ko, di ba? Nakita mo na ang CT scan ng pasyente. May namuong dugo sa utak. Kung hindi ito aalisin, magdudulot ito ng panganib sa kinabukasan ng iyong anak. Kung ayaw mong maniwala sa aming Renji Hospital, maaari kang magpalipat ng ospital. Magpalipat? Saan pa? Sinadya mo talaga, to. Ikaw ba yon? Ikaw ba ang nagsabi na may namuong dugo sa utak ng anak ko? Ikaw ba yon? Tatay ni Wang Chen. Si Dr. Jiang ang pinakasikat na doktor sa departamento ng neurosurgery ng Renji Hospital. Dapat mo siyang paniwalaan. Dapat mo ring paniwalaan ang aming ospital. Hindi siya magkakamali sa diagnosis. Maniniwala pa ba ako? Maaaring mamatay ang tao. Kung basta-basta magbubukas ng bungo, hindi ko hahayaang hawakan mo ang anak ko. Dr. Jiang, ingat. Magayos na ng operasyon. Dr. Jiang, narinig ko na ang nangyari. Inayos ko na ang mga doktor mula sa iba't ibang departamento. Tatawagin si Dr. Lee para mag-opera. Malapit na siyang dumating. Ako ang mag-ooperahan. Ano? Dr. Jiang, kayo mismo ang mag-ooperahan? Naiintindihan mo ba? Ako mismo ang mag-ooperahan. Mag-ayos na. Sige na. Sige. Opo. Guru Wen, gising na kayo. Nasaan ako? Ingat, kakalabas lang ng anestesya. Hindi pa kayo ganap na gising. May nangyaring gulo sa ospital. Sumugod ka para protektahan si Dr. Jiang at tinamaan ng kutsilyo. Naalala mo na ba? Si Dr. Jiang. Nasaan si Dr. Jiang? Ayos lang ba siya? Ikaw, ganito na ang itsura mo? Nasugatan ng ganito? Iniisip mo pa ang iba? Mukhang hindi naman masyadong malala ang tama. Guru Wen, wag mo sanang masamain. Si Dr. Jiang namin, matigas lang talaga ang bibig. Pero mabuti naman siyang tao, lalo na't napakagaling niya. Ang operasyon mo kanina, siya mismo ang gumawa. Alam mo ba, maraming tao ang gustong magpa-opera kay Dr. Jiang, pero hindi makakuha ng slot. At sa karaniwan, si Dr. Jiang ay hindi na nag-ooperasyon. Espesyal na exception lang talaga ngayon. Si Dr. Jiang mismo ang nag-opera sa akin. At sasabihin ko sa'yo, ang galing ng aming Dr. Jiang, hindi talaga mag-iiwan ng peklat. At Teacher Wen, ikaw ang dakilang benepaktor ng aming neurosurgery department. Si Dr. Jiang ay isang biyaya sa larangan ng medisina. Kung sakaling dahil sa nangyari kanina, nasugatan ang kanyang kamay at hindi na makapag-operasyon, iyon ay isang malaking kawalan para sa aming hindi, para sa buong medikal na komunidad at sa mga pasyente. Kaya, simula ngayon, ikaw ang dakilang benepaktor ng aming neurosurgery. Kahit anong hiling mo, sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Wala ka bang ibang gagawin? Ako. Nasulat mo na ba ang surgical report? Napag-aralan mo na ba ang mga leksyon? Kung may oras ka? Na nandito ka lang, mas mabuti pang mag-focus ka sa pagpapabuti ng sarili mo. Naiintindihan ko yan. Kung naiintindihan mo, bakit ka nandito pa rin? Sige, pupunta na ako. Ang kakaiba, parang kapag nababanggit si Teacher Wen, si Dr. Jiang ay biglang napakalamig at suplado sa akin. Ako lang ba yun? Dr. Jiang,
Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Magpapalit ng benda. Nag-isip lang pala ako ng masyado. Akala ko kasi, Anong akala mo? akala ko may gagawin sa akin si Dr. Jiang. Bakit ko ba naiisip yon? Talaga namang, Anong hinihintay mo? Humiga ka, para mapalitan ng benda. sige. Dr. Jiang, kailangan ko bang maghubad? Naku, parang nakahubad na ako sa harap niya. Paano ako mahuhubad nang hindi nahihiya? Nasa ospital tayo. Doktor ako dito. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sa mata ng doktor, walang babae o lalaki. At saka, mag-asawa na tayo. Legal naman na magkita tayong hubad. Bahala na. Sige na nga, maghuhubad na ako. Ngayon mo lang naramdaman ang sakit? Kanina, nang sinasagasaan mo ang iba, bakit hindi mo naisip to? Mas mabuti na kong masugatan kaysa kay Dr. Jiang. Kahit hindi ako doktor, alam ko kung gaano kahalaga ang kamay ng isang siruhano. At alam ko rin kung gaano kahilig si Dr. Jiang sa pag-ooperasyon. Kung dahil sa akin, sa nangyaring ito, hindi na siya makakapaghawak ng scalpel habang buhay. Magiging pabigat yon sa konsensya ko. Gago ka. Teasin mo? Nasaan si Dr. Jiang? Paano nangyari yung gulo sa ospital? Napakagrabe naman ito. Kung may mangyari man kahit kakaunti kay Dr. Jiang, Hindi ko kayo palalampasin. Kayong lahat. Sinong nagpabalik sa'yo? Lumabas ka. Dr. Jiang, narinig ko lang kasi may nanggugulo sa labas na may daladalang kutsilyo. Natatakot ako baka masaktan ka. Kaya't, G, Meng Qingwan. Paulit-ulit kang pumupunta rito at nakakaabala sa trabaho ko. Lumabas ka. Nakita ko, siya yun, yung tumakip kay Dr. Jiang sa saksak. Ang ganda-ganda pa nga. Baka gusto rin niya si Dr. Jiang. Manliligaw siya ni Dr. Jiang. Alam mo, hindi naman daw masyadong malala yung sugat niya. Pero si Dr. Jiang mismo, ang nag-opera sa kanya. Sabi nila, dumating daw, 4 o 5 eksperto. Lahat ayaw niya, lahat ay tinanggihan niya. Ngayon, siya pa mismo ang nag-a-apply ng gamot. Baka naman si Dr. Jiang may gusto sa kanya. ano ang relasyon niya sa'yo? Paano pwedeng si Dr. Jiang mismo ang mag-a-apply ng gamot sa kanya? Trabaho dapat yan ng mga nurse. ikaw, Dr. Jiang, ano ang gagawin mo kay tatay ni Wang Chen? Ako kasi ang guro ni Wang Chen. May responsibilidad din ako sa pangyayaring ito. Ito ba'y para lumayo ka sa akin? Guro lang pala siya. Nag-isip ako ng labis. Pag-aasawa lang naman sa kontrata ito. Sa ganitong paraan, hindi na siguro. Maghihinala ang lahat sa relasyon namin ni Dr. Jiang. At hindi na rin magkakaproblema si Dr. Jiang dahil sa akin. Sa ganito, kung sakaling may taong bagay kay Dr. Jiang, sa hinaharap, madali na lang kaming maghihiwalay. Dr. Jiang, pagod na pagod ka na sa maghapon. Espesyal akong nagluto ng lugaw para sa'yo. Pumunta tayo sa opisina mo. Hindi na kailangan. Nasugatan ng misis ko. Dito ako para alagaan ang misis ko. Mrs. Dr. Jiang, ikakasal ka na? G, Meng, kung wala ka namang ibang importante, lumabas ka na. Huwag mong istorbohin ang pahinga ng misis ko. Siya raw ang sinasabi mo? Paano pwedeng mangyari yun? Ikakasal ka na? Paano pwedeng walang nakakaalam sa buong ospital? Ang pag-aasawa ay sarili kong bagay. Hindi kailangang malaman ng buong ospital. Ikaw ang dapat. Paulit-ulit na pumupunta rito at ginugulo ako. Nakakaabala sa trabaho ko. G, Meng, maging disente ka naman. Wala akong pakialam. Hindi ako naniniwala. Dr. Jiang, hintayin mo. Hindi kita susukuan. Tumabi ka. Diyos ko, si Teacher Wen na gusto ko, asawa pala ng guro ko. Hoy, lumabas kayo. Tito, Aray, Naku, Apo, bakit ka umiiyak? Sino naman ang nagpagalit sa'yo? ikakasal na si Dr. Jiang. Alam mo ba to? Anong ikakasal? Bakit hindi ko alam? Ngayon lang, yung babaeng nagligtas sa kanya. Diretsong sinabi niya sa akin, at sinabi niya sa harap ng lahat, na asawa niya yon. Sinabihan niya akong, wag na siyang guluhin pa. Tito, wala akong pakialam. Mahal ko si Dr. Jiang. Siya lang ang gusto ko. At napakagaling pa ni Dr. Jiang. Kapag napangasawa ko siya,
Maganda rin para sa reputasyon ng pamilya natin. Tama ba? Yung insidente sa ospital kanina, narinig ko nga. Isang babaeng guro yung kabila, walang kapangyarihan o kayamanan. At tama rin si Qinghuan. Ang husay ni Jiang Yangshu sa medisina. Sa buong larangan ng medisina, napakahusay talaga. Kung magiging manugang siya ng pamilya natin, malaking benepisyo talaga yon. Sige, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo na sa tito to. Sisiguraduhin ng tito mo na bibigyan kanya ng kasiyasyang sagot. Ang bait mo talaga, tito. Halika. Mula nang maaksidente ako, paulit-ulit na pumupunta si Dr. Jiang sa kwarto. Para alagaan ako. Pero, di ba dapat ganito naman talaga ang trabaho ng doktor? At saka, noong isang araw, sa harap ng napakaraming tao, ipinahayag niyang ikinasal na siya. Sa simula pa lang, pakikipag-ugnayan lang sa kasalang usapan. At palagi ko namang sinasabi sa sarili ko na dapat maging matino. Pero yung ganitong Dr. Jiang, nakakaakit talaga. Kung magpapatuloy lang ang ganitong relasyon, ang sarap siguro. Maganda ang paggaling ng sugat mo. Kung wala namang problema, makakalabas ka na sa ospital sa loob ng 2 o 3 araw. Mag-iikot muna ako sa mga pasyente. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Dr. Jiang, May problema ba? noon kasi, ipinahayag mo sa harap ng maraming tao ang relasyon natin. Wala bang masamang epekto yun sa'yo? Wala namang problema. At totoo naman talaga, sa ganitong paraan, maiiwasan pa ang maraming abala sa hinaharap. Akala ko kasi, may gusto ka sa akin, kahit kaunti lang. May iba ka pa bang sasabihin? Wala na. Mauna ka na sa trabaho mo. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag mong kalilimutang kumain. Oy, kumusta ang pasyente sa kama na ito? May problema, Dr. Jiang! Puntahan mo at tingnan ang kalagayan. Dr. Jiang, may biglaang aksidente sa kalsada. Kailangan ng agarang operasyon sa utak. Ihanda agad para sa operasyon. Wag na, Dr. Jiang. Naasikaso ko na ang surgery. Ibang doktor na ang gagawa. Simula ngayon, suspended ka na sa pag-ooperate. Hindi na. Dr. Jiang, Naasikaso ko na ang surgery. Ibang doktor na ang gagawa. Simula ngayon, suspended ka na. Bakit naman po, Director Wu? Bakit niyo po sinuspindi si Dr. Jiang sa pag-ooperate? Siya pa naman ang pinakamagaling na doktor sa department namin. Ngayon, 2 pasyente ang nasa pagitan ng buhay at kamatayan sa operating room. Pero yung doktor na may pinakamalaking tsansang makapagligtas sa kanila, si Dr. Jiang, sinuspinde nyo. Sa bagay na ito, dapat may paliwanag kayo sa amin. Hindi lang si Dr. Jiang ang marunong mag-operate sa ospital natin. Magagaling din naman ang ibang mga doktor. Pero, sumunod sa mga patakaran, sundin ang utos ng mga nakatataas. Hindi ba't mas importante yon? ikaw, mauna ka na at bantayan mo ang surgery. Tawagan mo ako kung may anumang mangyari. Tawagan mo ako kung may anumang mangyari. Opo. Director Wu, ano po ang ibig sabihin ng sinabi niyo kanina? Nilabag ko ba ang alinmang patakaran ng ospital? Dr. Jiang, matalino ka. Diretsahan na lang tayo. Si Qinghuan ay pamangkin ko. Isa lang siyang babae sa pamilya namin. Lahat kami ay sobrang nagmamahal sa kanya. Pero, sa'yo siya na humaling. Ikaw lang ang gusto niya. Anong magagawa namin bilang mga nakatatanda? Kundi ipagtagpo kayo. Director Wu, medyo pakialamero na po kayo. Nakakasagabal na po. Dr. Jiang, pag-isipan mo, maging manugang ng aming pamilyang Meng. Sa hinaharap, hindi lang yung pagiging punong doktor, kundi pati pagiging direktor o akademiko. Madali lang yan. Bagamat hinahangaan ko ang talino mo, mahihirapan kang magtagumpay ng mag-isa. Kung gusto mong umangat pa, may mga isasakripisyo at pagtitiis ang gagawin. Kaakit-akit nga ang mga alok nyo, pero hindi ako interesado, direktor man o akademiko. Kung ano man ang gusto kong makamit, kaya kong makamit yon. Ikaw, At saka, may asawa na ako, paalalahanan mo, ang pamangkin mo, na wag lumampas sa hangganan. Tito, huwag kang mag-alala. Nagmamalaki lang siya ngayon. Balang araw, paiiyakin ko siyang lumuhod sa harap ko. Jiang Yangshu, sa akin ka, Meng Qinghuan. At sa akin ka lang dapat. Hoy, Li Heng. Nasaan si Dr. Jiang? Wala si Dr. Jiang, lumabas siya. Binibining Meng, mas mabuting sumuko ka na. Ang ginawa mo noong nakaraan ay sobra na. Tiyak na ayaw ka nang makita ni Dr. Jiang. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo
na huwag kang magpapansin para bisitahin ako sa ospital. Sinong pumunta para bisitahin ka? Pumunta ako rito para magpatingin. Ano, ang ospital nyo ba ay nakikialam sa lahat? Patungkol pa sa kung anong sasakyan ang gagamitin ko para magpatingin? Sabihin mo na, anong pakay mo sa paghahanap sa akin? Yung kay Niyang An, narinig ko na yon. Ikaw, isang lalaki, paano mo hinayaang masaktan ang sarili mong asawa? Ikaw naman. Alam ko na, ako na ang bahala sa bagay na yon. Aalagaan ko siyang mabuti. Ganun naman pala eh. Sabihin ko sa'yo, ang paningin ng nanay mo, hindi pa yan nagkakamali. Si Nian An ay isang napakabihirang babae. Dapat mong pahalagahan yan. Kung magkakamali ka pa ulit sa hinaharap, hindi na kita kilalang anak. Ay naku ma, huwag kang mag-alala. Kung wala ng ibang bagay, uwi na muna ako. Oo nga pala. Yung ginawa ni Dean Wu ninyo, narinig ko rin yon. Yung pagtigil sa kanya sa pag-ooperate para sa isang doktor, hindi yan maliit na bagay. Sa hinaharap, baka hindi na siya makabalik pa sa operating table. Alam ng nanay mo na ang pagiging doktor ay naging hangarin mo simula nang pumanaw ang lolo mo. Pero ang tatay mo ay patuloy na umaasang babalik ka para magmana ng negosyo. Itigil mo ang propesyon mong doktor. Bakit hindi mo subukang magpakumbaba sa kanya ngayon? Hindi kailangan. Hey, kayong dalawa, isa gustong magmana ng negosyo, isa gustong maging doktor. Ay nako, pareho kayong matigas ang ulo. Sa huli, nag-away lang kayo ng hindi maganda. Ano to? Matagal na kayong magkasama ni Nianan. Wala ka pa bang naibigay sa kanya? Kahit isang bulaklak, wala? Sabihin ko sa'yo, noong nanliligaw pa ang tatay mo, araw-araw ay may bulaklak siyang dala para sa akin. Tularan mo naman siya. Bakit hindi mo subukang samantalahin ang pagkakataong to na hindi ka nakakapag-operate para subukan mo rin ang mga bagay bukod sa operating table? Minsan, mas maganda pa yon kaysa sa iniisip mo. Sige, pagod na ako. Aalis na ako. Paalam ma? Hoy! Dok Jiang! Kaninong kotse to? Kilala mo ba? May bulaklak pa. May something ka ano? Pasyente. Nagpasalamat lang. Oo nga pala. Bakit ka ba nagmamadaling pumunta rito? May problema ba? Oo nga. Si Meng Ching Huan. Pumunta siya sa kwarto ni Teacher Wen. Hoy, Dok Jiang! Sa wakas, halos gumaling na rin. Pwede nang umalis ngayon. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Doc Jiang ngayon. Si Doc Jiang yon. Jiang. Miss Meng, may kailangan ka ba? Kilala mo pala ako? Dahil kilala mo ako, dapat alam mo na rin ang kalagayan at estado ko sa buhay. Diretso na lang tayo. Gusto ko si Dr. Jiang. Mahal ko si Dr. Jiang. Ako lang ang karapat-dapat para kay Dr. Jiang. Kung aayaw ka na kay Dr. Jiang, ang 1,000,000 sa card na ito ay sa iyo na. Sa totoo lang, sinisiyasat na kita noon pa. Ikaw ay isang guro sa elementarya na galing sa ordinaryong normal university at ang sahod mo ay 8,000 lang kada buwan. Ang background ng pamilya mo ay karaniwan lang at kahit nakakahiya pang sabihin, maganda naman ang itsura mo. Pero hanggang doon na lang, ang katulad mo, paano ka magiging karapat-dapat kay Dr. Jiang? Tapos ka na ba? Mukhang may isang bagay na hindi mo pa alam, Miss Meng. Kasal na kami ni Dr. Jiang, yung may marriage certificate. Sa legal na pananaw, kami ay mag-asawa. Ano ang tawag sa ginagawa mo, Miss Meng? Kabit na nakikialam sa pagsasama ng iba. Ikaw! At saka, totoo, nagaling ako sa ordinaryong normal university at hindi rin kalakihan ang kita ko. Hindi tulad mo, Miss Meng, na bukas palad, pero ako ay tapat na tao. At ang trabaho ko ay nagtuturo at naghuhubog ng mga bata. Ang pamilya ko, wala kang karapatang humusga kung wala ka ng ibang sasabihin. Lumabas ka! Ang tiyuhin ko ang direktor dito. Naniniwala ka bang papalisin kita? Nagbayad ako. Titingnan ko, hindi ako nagnakaw o nang agaw? Ang ospital ninyo? Kung walang dahilan na papalisin ng isang tao, ano ang sasabihin ng iba? Ang katulad mo, paano ka magiging karapat-dapat kay Dr. Jiang? Subukan mong galawin siya. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Ayos lang ako. Wala akong problema. Gantihan mo. Gantihan mo. Huwag na, Dr. Jiang. Okay lang ako. Talagang huwag na. Ikaw ang babae ko at hindi ko hahayaang apihin ka ng sinuman. Jiang Yangshu, ipinagtatanggol mo siya at pinapalo mo ako? Gusto na gusto kita, mahal na mahal kita, at handa akong ialay ang lahat para sa iyo. Ikaw, para sa babaeng ito. Tandaan mo, ikaw ang babae ko at hindi kita pababayaan na magdusa. Kapag may nang-api sa iyo, huwag kang magtimpi. Gantihan mo.
Ang pagtatanggol ni Dr. Jiang sa akin ay hayagan at walang pag-aatubili ay isang bagay na hindi ko pa naranasan mula pagkabata. Noong una, wala ni isang tao na nagpakita ng ganoong pagmamahal sa akin. Ngayon, parang hawak ko na ang buong mundo. Miss Meng, siya ang asawa ko. Asawa ko siya. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo laban sa akin. Pero kung sasaktan mo siya, talagang hindi kita palalampasin. Tapi paa. Wala ka bang ginagawa? Sige na, umalis ka na. Academic report ko, research report, at mga thesis, at kung ano-ano pa. Ang dami kong ginagawa. Sobrang busy. Ay. Bakit nandito pa rin ako? Alis na ako. Ay, oo nga pala. Bulaklak ito ni Dr. Jiang. Miss Wen, hawakan mo. Dr. Jiang, ano ito? Ano ito? Ano ito? Matagal na kayong magkasama ni Nian-an. Wala ka namang naibigay sa kanya, di ba? Kahit isang bulaklak, wala. Noong nanliligaw pa ang tatay mo, araw-araw akong binibigyan ng sariwang bulaklak. Ito ay... Oo nga pala. Ito ay mula sa isang pasyente para kay Dr. Jiang. May iba ka pang bagay? Ako? Hindi ba ako dapat narito? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Dr. Jiang, may gusto talaga akong itanong sa'yo. Si Teacher Wen ba talaga ang asawa mo? Ang aking ma'am? Siyempre naman. Naku, kaya pala. Noong lumalapit ako kay Teacher Wen dati, sobrang lamig ng pakikitungo sa akin ni Dr. Jiang. Pero bakit ba ako napakasuwail? Na-interest pa nga ako sa ma'am noon. Hindi kaya ako patayin ni Dr. Jiang? Yun nga, kayo muna ang mag-usap. Mag-usap kayo ng mahaba. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Dr. Jiang, may ano ba sa mukha ko? Bakit mo ako tinitingnan? Kubaling. Dr. Jiang, may ano ba sa mukha ko? Bakit mo ako tinitingnan? Dr. Jiang, hahalikan mo ba ako? Oo nga pala, Dr. Jiang. Anong ginagawa mo rito? Yun nga. Uuwi ka na ngayon. Tapos, mag-ayos-ayos ka lang ng konti. Susunduin kita mamayang gabi. Ikaw? Sinusumpa ako. Wala akong narinig o nakita kanina. Wala talaga. Totoo. Sana may sasabihin ka. Sabihin mo. Meron nga. Hindi ba pinatigil ka ni Dean Wu sa pag-ooperate? Ngayon, ipinapadala ka pa niya sa ibang lugar para sa isang seminar. Sa tingin ko, sinasadya niyang targetin kayo ni Teacher Wen para magkalayo kayo at hindi magkita. Walang pagkikita. Ang pinakamahalaga, sumama rin si Meng Qinghuan. Si Meng Qinghuan? Oo. Sabi mo, pupunta ka sa ibang lugar para sa seminar. Hindi naman siya. Healthcare worker. Ano ba ang karapatan niya? Halatang ginagamit niya ang kanyang posisyon para sa sariling interes. Alam ko na. Wala ka bang kaunting pag-aalala? Anong dapat ikabahala? Yung seminar sa ibang lugar. Sobrang boring at nakakapagod. At buong araw ay nasa meeting lang. Kung gusto niyang sumama, hayaan mo siya. Alam ko na. Dr. Jiang, sinadya mo talaga para mapilitang umurong si Miss Meng, di ba? Yung seminar na yan, huwag mo nang sabihin siya kahit ako ang pumunta. Sa tingin ko, boring at nakakapagod. Ay. Lalo na yung oras para magkasama kayong dalawa. Oras para magkasama kayong dalawa. Sabi ko sa inyo, kayong dalawa, kahit oras para kumain, oras para matulog, wala. Hindi ko alam kung si Lao Wu ay binibigyan siya ng pagkakataon o pinapahirapan lang siya para magpakasakit. Tingnan mo, ang talino mo. Huwag mo na akong istorbuhin. Okay na ako. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Hoy, Dr. Jiang, bakit nandito ka pa rin? Nakita kong lumabas si tita. Akala ko umalis ka na rin. Nakita mo ba siya? Kung saan siya pumunta? Parang pumunta siya sa direksyon ng bus stop. Tara. Wen Nianan. Ikaw nga talaga. Saan ka pupunta? May kailangan ka ba o wala? Kung wala, umalis ka. Babae? Alam mo ba na dahil sa'yo, nasuspindi ako sa trabaho ng isang buwan? Ngayon, na-reinstate na ako, tapos nakita kita. Talagang may hustisya ang langit. Ngayon, huwag kang umasa na aalis ka. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Bitawan mo ako. May sira ka ba sa ulo? Yung pagsuspindi sa'yo, anong kinalaman ko doon?
Kung hindi dahil sa'yo na nakipagkita sa ibang lalaki ng walang paalam, may mangyayari bang ganyan? Ikaw ang unang nangaliwa. Tapos na tayo. Wala akong pakialam sa mga yan. Tara, umuwi tayo at maging asawa mo ako. Bitawan mo ako. Sino ka? Professor Jiang. Professor Jiang. Ayos ka talaga, Wen Yangan. Narinig kong nasa ospital ka at tinakpan mo si Prof. Jiang sa saksak. Akala ko ba matagal bago makapagpalapit sa kanya? Prof. Jiang, huwag kayong maniwala sa babaeng ito. Isa siyang. Dati siyang girlfriend ko. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Greedy lang talaga siya at mahilig sa material na bagay. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa paglapit kay Professor Jiang. Wen Yangan, nag-asawa na siya. May asawa ka na sa ibang lalaki? Tapos, lumalapit ka pa kay Professor Jiang? Alam mo ba kung sino si Professor Jiang? Professor Jiang, hintayin mo. Papagalitan ko siya ngayon din. Professor Jiang. Binabalaan kita. Yung babae na inaasar mo kanina. Asawa ko iyon. Kung muling mang-istorbo ka sa kanya, wawakwak kita. Tara na. Wen Yanan, talaga nga. Nakipagrelasyon ka talaga kay Jiang Yangshu. Dr. Jiang, kanina, bakit ka nandito? Kapag may ganyang lalaki sa susunod, huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Diretso sampal na. Hindi ko inakala na si Dr. Jiang na mukhang mahinahon ay may ganitong side pala at para pa sa akin. Hello? Ni An, nasaan ka na? Nandito na sa bahay ang mga naniningil. Dali, pumunta ka rito. Ma, Buksan mo ang pinto. Ma? ano ang nangyari? Marami nang tinulong sa akin si Dr. Jiang. At yung mga problema sa pamilya Lu, problema ko iyon. Hindi dapat idinadala kay Dr. Jiang. Kaya wag na lang natin siyang sabihan. Dr. Jiang, pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Sa bahay namin? Kung abala sa iyo, pwede naman akong... Siye? Hindi mo na kailangang bumaba. Uuwi na lang ako mamaya. Ingat ka sa biyahe. Salamat sa paghatid. Bye. Ayaw niya akong pumunta sa bahay nila. Hoy, bayaran mo ang utang. Wala akong perang ibabayad sa inyo. Walang pera ha? Bayaran mo ng kamay o paa. Tigilan ninyo yan. Ano ang ginagawa ninyo? Bayaran mo ng kamay o paa. Tigilan ninyo yan. Ano ang ginagawa ninyo? Ni An. Ma? Sino kayo? Panghihimasok sa pribadong tirahan at pananakit ay labag sa batas. Isang dalagita ka lang, ang tapang mong sumagot sa amin. At kayo ang hindi nagbayad ng utang. Kami, naniningil lang ng naaayon sa batas. May problema ba? Magkano ang utang namin? Ako ang magbabayad. Halika, tingnan mo ito. 200,000 piso. Ano? 200,000? Si Tito Lumo, minsan-minsan lang naman siyang magsugal. Maliit lang naman ang taya niya palagi. Hindi ko alam na pupunta siya. Si Lu Weichen? Para mangutang sa loan shark? Si Lu Weichen? Nasaan na siya? Hindi ko alam kung saan siya. Pumunta. Magbabayad ba kayo o hindi? Kung hindi, wala sa inyong dalawa ang aalis ngayon. Babayaran. Babayaran namin. Pwede bang bigyan niyo kami ng ilang araw? Mag-iisip ako ng paraan para mabayaran. Bigyan ng palugit? Kapag nahuli sa bayad sa bangko, ilalagay ka sa blacklist. Akala mo ba charity kami? Dapat ngayon na ang bayad. Kung hindi ka magbabayad, hindi kita palalampasin. Ang ganda-ganda pala ng itsura nitong babae. Pwede namang hindi magbayad. Ikaw na lang ang pantubos namin. Tara! Anong ginagawa ninyo? Huwag kayong lumapit! Huwag! Tara na. Sino ka naman? Humarang ka sa akin? Tigilan ninyo yan. Kung may problema, sa akin kayo. Huwag ninyo siyang galawin. Hindi mo kailangang magbayad. Ito ay problema ng pamilya namin. Huwag kang makialam.
Ate mo ako. Hindi kita kinikilala. Sinong maghihintay sa inyo? Ang tagal ninyong mag-usap. Ngayon, magbayad kayo o siya ang kukunin namin. Iligal na pangongolekta ng utang, pagpapautang ng sobrang taas na interes, pagsalakay sa pribadong tahanan, pananakit. Nakatawag na ako ng pulis. Naniniwala ako na kahit isa lang diyan ay sapat para makulong kayo ng matagal. Sino ka naman? Isa pang nakikisali. Oy, oy! Tumawag ka talaga ng pulis? Hintayin mo lang. Hindi kita patatawarin. Umalis na tayo. May idadagdag pa ba kayo? Salamat sa inyo, mga pulis. Kung may maalala kayo, tawagan ninyo ako. Nianan. Sino siya? Tita, ipapakilala ko po. Ako po, ang asawa ni Nian An. Ako si Jiang Yangshiu. Nianan. Ikakasal ka na? Nianan. Yung boyfriend na sinabi mong dadalhin, siya ba ito? Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Na ikakasal ka na pala? Magkano naman ang hihingin mo ngayon bilang dote? Kotse o bahay? Wen Yanan. Kailangan mo bang gawing napakamura ng sarili mo? Gusto mo talagang magpakasal? Hindi ka ba mabubuhay nang walang lalaki? Kuya mo siya. Maging magalang ka. Huwag kang makialam sa problema ng pamilya namin. Ako na ang bahala sa 20,000 iyon. Chenjin, sandali. Chenjin. Nianan. Bakit mo sinuntan ang kapatid mo? Bata pa siya minsan talaga. Ma. Hindi na siya bata. Pang-adulto na siya. Huling beses na ito. Yung 200,000 piso. Ako ang magbabayad para sa inyo. Uwi na tayo. Nianan. Huwag ka nang uminom. Masama sa katawan ang sobrang alak. Dr. Jiang. Dumaan ka pa talaga para hanapin ako? Dr. Jiang, dumaan ka para hanapin ako. Nag-aalala ka sa akin. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Maliwanag ang isip ko. Sa ngayon, mas maliwanag ang isip ko kaysa kailanman. Ang kulit kapag lasing. Nakikita mo ba? Doon ang bahay namin. Isang lugar na gustong-gusto kong takasan. Pero hindi ko talaga kaya. Paulit-ulit na pagkakatali, paulit-ulit na pagkakulong. Kahit anong gawin ko, hindi ako makaalis. Kahit na ikinasal na ako sa iyo, hindi pa rin ako makalaya. Sa pamilya namin, may nanay akong mahina ang loob at isang madamot at makasariling stepfather. Akala ko, kapag ikinasal na ako sa iyo, makakaalis na ako sa lugar na iyon, pero napatunayan na walang silbi talaga. Itong munting kaibigan, kung hindi ko naagapan, ibinenta na niya ang sarili niya ng napakamura, yung dati niyang ayaw pang magbigay ng 88,000 piso na dote. Pinaghirapan kong palakihin, ni hindi man lang mabawi ang puhunan, ngayong uuwi siya, kung hindi siya magbibigay ng 10 o 8,000. Huwag siyang umasa. Pasensya na. Ayokong madamay ka, pero ako, parang nahuhulog na ako sa iyo. Pero nadamay mo na ako, tanga. Dr. Jiang, huwag kang umalis. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko talaga. Sisikapin kong maging karapat-dapat sa iyo. Kana. Tulungan mo akong imbestigahan ang isang bagay. Nasa bahay ako.
Uminom ba ako kahapon? Si Dr. Jiang ang naghatid sa akin pauwi. Paano ko nagawa ang ganoong bagay? Ako pa ang unang humalik. Wen Yan-an, ang sama ng ugali mo kapag lasing. Kapag lasing ka, kung kani-kanino ka, humahalik. Naku. Tiyak na mag-iisip si Dr. Jiang. Ano ang gagawin ko? Oo nga pala, nasaan si Dr. Jiang? Dr. Jiang? Wala pala siya. Kapag may hangover, huwag kumain ng mamantika. Uminom ka ng lugaw. Kung masama pa ang pakiramdam mo, magpahinga ka muna. Ginawa ito ni Dr. Jiang. Ano kaya ang saloobin niya sa halik kagabi? Ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Hello? Wen Yanan, magkita tayo. Kung wala namang importante, Miss Meng, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Alam mo bang si Dr. Jiang ay pinagbawalan ng mag-opera dahil sa'yo? Ano ang ibig mong sabihin? Malamang alam mo na ang tiyo ko ang direktor ng ospital, ang tatay ko, ang chairman ng Meng Group. Ang buong ospital ay pinondohan ng aming pamilya. Ang gusto kong gawin, sabihin, isang salita ko lang yan. Pero mas pinili pa ni Dr. Jiang na mapagbawalan kaysa makipaghiwalay sa'yo. At piliin ako. Malamang alam mo rin na napakagaling ni Dr. Jiang. Malayo ang mararating niya. Hindi pwedeng dahil lang sa'yo ay masayang ang buong buhay niya. Hanggat nandyan ka sa tabi niya, habang buhay siyang mapapahiya dahil sa'yo. Totoo bang si Dr. Jiang ay pinagbawalan dahil sa akin? May seminar ako sa ibang lugar. 2 araw akong wala. Huwag mag-alala. Information counter. Ano pong problema? Hello po. Gusto ko pong magpa-schedule ng operasyon kay Dr. Jiang ng neurosurgery. Pasensya na po, ma'am. Sa neurosurgery, wala pong available na slot kay Dr. Jiang. Kailan po kaya magkakaroon? Pasensya na po, ma'am. Hindi pa po namin alam sa ngayon. Pasensya na po, hindi pa po talaga alam. Totoo nga bang si Dr. Jiang ay pinagbawalan dahil sa akin? Para sa isang tulad ni Dr. Jiang, kung hindi siya makakapag-operasyon, gaano kaya kalaki ang epekto sa kanya? Pero dahil sa akin, ako na ang bahala sa pera. Pwede bang huwag ka nang tumawag? Nianan, nagkakamali ka. Ang dahilan ng pagtawag ko ay hindi para humingi ng pera. Gusto ko lang sabihin sa asawa mo ang salamat ko at kung kailan mo siya madadala dito para maghapunan ng maayos. Dahil kasal na kayo at ngayon, siya pa ang nagbayad ng utang natin. Hindi tama na. Nagbayad? Anong bayad? Yung 200,000 noon. Kanina pumunta sila dito sa bahay at sinabing swerte daw kami dahil may napakagandang manugang. Bigla-bigla na lang ay binayaran niya ang 200,000. Oo nga, Nianan. Dalhin mo na siya para kumain. Gusto ko siyang makilala. Nang maigi ang manugang ko. Sino ang nakakaabala sa akin? Miss Wen, upo po kayo. Hindi na. Ang pagpunta ko rito ay para magtanong, sino ang nagbayad ng 200,000 para sa akin? Miss Wen, kami naman ay. Ang utang ko, hindi ko kailangan ng tulong para bayaran. Ibalik mo ang pera. Ako na ang bahala sa pera. Hindi po yan ang tamang proseso. Kapag nabayaran na, tapos na. Ganito ang sistema. Paano mo naman masasabing ibabalik pa namin ang perang hawak na namin? Hindi naman sa ayaw naming magbigay ng respeto sa'yo. Pero talagang... Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino talaga ang nagbayad para sa akin? Ay naku, masyado ka namang seryoso. Pinagbibigyan ka ni Ji Jiang. Tanggapin mo na lang. Bakit ka pa kailangang magpakahirap ngayon? Si Jiang Yangshu nga talaga? Nasa ibang lugar ngayon si Dr. Jiang para sa trabaho. Okay lang bang kausapin ko siya tungkol sa pagbabayad? Ngayon na? Huwag na, bahala na. Noong kinasal tayo, sinabi nating kontrata lang ang kasal natin. Hindi pwedeng si Dr. Jiang ang magbayad nito. Hello, Jiang. Hello? Naliligo si Dr. Jiang.
May kailangan ka ba? Naliligo si Dr. Jiang. May kailangan ka ba? Si Meng Qingwan yung boses kanina. Ang aga-aga. Sila. Tingnan natin kung ano ang gagawin ninyo ngayon. Cellphone ko. Bakit nasa'yo? Hindi ba't bawal ang cellphone sa meeting? Kanina, yung assistant mo na nagdala ng cellphone mo ay pumunta sa CR. Wala naman akong ginagawa, kaya ako na muna ang naghawak. Tumawag siya. Anong sinabi mo sa kanya? Sino? Dr. Jiang, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Dr. Jiang, bakit hindi ka pa umuwi para mapahinga? Speaker. Kay Mrs. ka pala tumatawag. Ang sweet ninyong dalawa. Hindi na ako sasama sa seminar. May iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Oy, Jiang, Ano ba ang ginawa nitong si Jiang na to? At nagpakalasing siya ng ganito. pero hindi mo naman ako pwedeng gawing tagabuhat. Tigil! Sa ngayon, mas importante ang best friend. Sige, sige. Samahan na lang natin siya pauwi. Guwapo. Kayong dalawa, pwede bang ibigay ninyo sa akin ang asawa ko? asawa? Ikaw. Ikaw pala yung lalaking manloloko. Ha? Ikaw pala. Ikaw ang sumugat sa puso ng aming si An-An. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa, pero siguradong may hindi pagkakaunawaan. Ipapaliwanag ko sa kanya ng maayos. Akala ko pa naman, dahil sa magandang reputasyon mo, ay mabuti kang tao. Hindi ko akalain na ganyan ka pala sa personal mong buhay. Personal na buhay? Ang punto, hindi ko talaga pwedeng ibigay sa'yo ang aming si An-An. Bukas, isasama ko siya para maghiwalay kayo. Dr. Jiang, Lasing na naman ba ito? bakit nasa panaginip kita? Hindi ba't pumunta na siya sa ibang lugar? Talagang lasing na. Akala niya, nasa panaginip lang siya. Manloloko. Bakit ka lumabas sa panaginip ko? Ayaw na ayaw ko sa mga lalaking manloloko. Umalis ka. Narinig mo na? Pinapaalis ka niya. Umalis ka na. Hindi pwede. May mahigpit na patakaran sa bahay namin. Kung walang espesyal na dahilan, hindi pwedeng hindi umuwi sa gabi. Ikaw at yung Meng na yon, ganoon na nga ang nangyari. Ano pa bang gusto mo kay An-An? Si Meng Qingwan ang tinutukoy mo. Tama ba? Kanina, nasa meeting ako buong araw. Sa meeting, may mahigpit na patakaran. Bawal magdala ng kahit anong electronic device. Pagkatapos ng meeting, nakita kong hawak ni Meng Qingwan ang cellphone ko. Kaya mabilis kong tiningnan ang call log. Nang makita ko ang call log ni Nian, diretso akong umuwi. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Huwag kang mag-alala, paliwanagan ko siya. Nagkamali ba tayo sa kanya? Ngayon, pwede ko na bang kunin si Nian An? Tanungin mo siya. Tingnan natin kung gusto niyang sumama sa'yo. Nian An, gusto mo bang sumama sa akin? Nian An, gusto mo bang sumama sa akin? Dr. Jiang, bakit ka nandito? Ikaw ngayon, bakit laging nasa panaginip ko? Alam mo ba? Sa puso ko, napakagaling mo talaga. Talagang perpekto. Lalo na kapag seryoso kang nagtatrabaho. Naalala ko pa, noong unang beses kitang makita, para kang isang sinag ng liwanag na nagbigay liwanag sa buhay ko. Hindi ko inakala na isang ordinaryong tao tulad ko ay magkakaroon ng koneksyon sa isang tulad mo. Siguro, hindi talaga ako pinalad ng tadhana, kaya binigyan ako ng ganitong pamilya. Pero, tiyak na naawa naman sa akin ang Diyos. Tama ba? Kaya, ipinagkita ka sa akin. Pero bakit mo? Bakit mo kailangang bigyan ako ng ganitong kawalan ng pag-asa nang gusto kitang mahalin, lumapit sa'yo, at magpunta sa'yo? Pasensya na. Pasensya na. Kasalanan ko. Pwede na ba tayong umuwi?
Mabait. Salamat sa inyo ngayon. Ano man ang hindi pagkakaunawaan, paliwanagan ko siya. Pakiramdam ko, si Dr. Jiang ay mabait kay An-An. Ano ba alam mo? Kayong mga lalaki, wala kayong kwenta. Mabait naman ako palagi ah. Anong kinalaman ko dyan, baby? Hintayin mo ako. Bakit? Bakit? Si Dr. Jiang, para sa babaeng ito, ay nagmamadaling umuwi sa gabi. Bakit? Ang dapat kasama ni Dr. Jiang ay ako. Hindi ba't kwarto ito ni Dr. Jiang? Bakit ako nandito? Dr. Jiang, Gising ka na, gising ka na. oh. At nahuli pa ako ni Dr. Jiang na lumalabas sa kwarto. Pero kagabi, paano ba talaga ako napunta sa kwarto ni Dr. Jiang at natulog doon? Hindi ko na maalala. Pero parang naaalala ko. Lasing ako. Hindi kaya gumapang ako papasok? Pero tingnan mo si Dr. Jiang. Parang alam niya. Baka naman inistorbohan ko si Dr. Jiang. Naku, paano nangyari yun? Noon, hinahalikan ko siya. Ngayon naman, pumasok ako sa kwarto niya. Wen Yanan. Kapag umiinom ka, ang lakas ng loob mo. Lasing ka kagabi. Kaya dinala kita dito. Yung tawag ni Meng Qinghuan kahapon? Yung tawag. Yung tawag. Naliligo si Dr. Jiang. Anong kailangan mo sa kanya? Anong tawag? Hindi ko na maalala. Pero, okay lang yun, Dr. Jiang. Basta gusto mo, okay lang sa akin. Pwede akong maghiwalay. Ako. Ayaw ko. Hindi ako yung tumawag kahapon. Nasa meeting ako. Wala sa akin yung phone. Hindi, yon totoo. So, wala namang nangyari kay Dr. Jiang at Meng Qinghuan? Kung hindi ka naniniwala sa akin, hahanap ako ng ebidensya para maipaliwanag. Ayokong magkamali ka ng akala. Lalo na ayokong masaktan ka. Dr. Jiang, parang hindi tama tong ginagawa natin. Anong mali sa ginagawa natin? Ganito tayo. Pasensya na, kailangan ko nang pumasok. Malalit na ako. Mauna na ako. Bye. Mas mabuti ka pang lasing. Kanina si Dr. Jiang. Parang ganun yung itsura niya. Hahalikan kaya niya ako? Bakit ako tumakbo? Wen Yanan, ano ba iniisip mo? Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Si tita pala yon. Tingnan mo, ito yung manugang ko. Maganda, di ba? Guro pa, doktor yung anak ko. Bagay na bagay sila. Kailan nila balak magkaanak? Malapit na, kakasalang kasi. Baka sa susunod na 2 buwan meron na. Dapat maaga magkaanak. Mahirap magbuntis kapag matanda na. Mas mabuting magkaanak ng lalaki. Yung lalaki, mag-aalaga sa'yo pagtanda. Yung babae, hindi maganda. Ay nako, kahit anong anak ng manugang ko, lalaki man o babae, gusto ko. Kahit hindi sila magkaanak, wala akong problema. Kailangan pa rin magkaanak. Mas mabuti kung lalaki. Tingnan mo yung apo kong lalaki. Maganda naman sa'yo, di ba? Ayoko, maingay. Ay, ikaw naman. Ma? Bakit ka nandito? Anak, ay nako, halika, tingnan ka nga ng mama. Ang tagal nating hindi nagkita, namimiss na kita. Narinig kong nasugatan ka dati. Gusto ko sanang dumalaw, pero baka makaabala ako sa pagpapagaling mo. Kumusta ka na ngayon? Okay na ako ngayon. Mabuti naman. Ma, pasok na tayo sa loob. Ay, sandali. Ma, hindi ka ba papasok? Gusto kong tumira dito ng ilang panahon. Hindi kaya makakaabala ako sa inyo ni Yansiu? Siyempre hindi. Bahay mo rin ito. Tumira ka hanggat gusto mo. Ang tahimik sa bahay ngayon. Naiinip ako mag-isa. Kaya umalis ako. Tara, pasok na tayo. Ma, tumira ka dito ng ilang araw? Ma, bakit ka nandito? Nakita kami ni Mama kanina sa baba. Sabi niya gusto niyang tumira dito pansamantala. Kaya, isinama ko na siya.
Mag-iikot muna ako. See? Anong nangyari sa'yo? Ito. Hindi ka ba nag-aalala? Anong iaalala ko? Hindi naman ako. Mali. Ay, Bakit may kama sa study room? Hiwalay kayo ng tulog? hindi. Bakit may kama sa study room? Hiwalay kayo ng tulog? Hindi. Ma, iyon ay si Yansiu. Madalas siyang mag-overtime. Oo. Uuwi siyang late. Ayaw niyang makaistorbo sa pahinga ko kaya. Ganun pala. Nagulat ako. Akala ko pagkatapos ninyong ikasal, hiwalay na kayo agad ng kwarto. Siyempre hindi. Yun. Ngayong gabi, kailangan ko na bang matulog kasama mo? Siyempre. Hindi kaya awkward? Gusto mo bang malaman niya? Nakontrata lang ang kasal natin. Oh, nga pala. May regalo ako para sa inyo. Magugustuhan to ng mga kabataan. Ito ang regalo ni Mama. Nakakailang naman ito. Anong regalo ni Ma? Wala. Maaga pa naman. Matulog na muna tayo. Doc Chiang, tayo. Matutulog. Sa iisang kama? Ako. Doon na lang ako matutulog. Ano to? Wala. Doc Chiang, maliligo muna ako. Inihanda ni Mama, pajama. Wenyan-an, kumalma ka. Bakit ka ganyan? Wala kang lakas ng loob. Isang pajama lang naman to . Anong ikinahihiya mo? Pajama lang to. Anong malaking bagay? Hindi naman to bago sa akin. Pajama. Naku. Ito lang ang dala kong damit. Di mamaya, ito na lang ang isusuot ko. Ano kaya ang iisipin ni Dr. Jiang tungkol sa akin? Bahala na, wala nang atrasan. Hindi naman pwedeng, pagkatapos maligo, suotin ulit yung maduming damit at hindi rin pwedeng maghubad. Dr. Jiang. Regalo ito ng nanay ko. Nagmamadali kasi ako kanina, kaya yun ang nagrab ko. Nahihiya rin akong istorbuhin ka, kaya suot ko na lang. Maaga na, matulog na tayo. Good night. Nakakahiya talaga. Paano na ako makikita ni Dr. Jiang? Nakatulog na rin kaya si Dr. Jiang? Teka, parang nakalimutan ko. Isang kumot lang pala. Di ibig sabihin? Teka, Dr. Jiang? Ano yon? Anong sasabihin ko? Nakakailang. Diretsuhin ko na kaya? Hindi ba awkward na maghati tayo sa isang kumot? Pero baka isipin ni Dr. Jiang, ang OA ko. Paano kung wala namang ganong iniisip si Dr. Jiang? Maaga na. Matulog na. Good night. Dr. Jiang, may itatanong ako. Ano yon? Yung 20,000, ikaw ba ang nagbayad? Huwag kang mag-alala. Yung pera, babayaran ko yan. At isa pa, dahil ba sa akin kaya na-suspend ka sa pag-ooperate? Sinong nagsabi sa'yo? So, totoo nga. Pero kahit papaano, hindi ko naman balak na magpakalayo-layo sa operating table. Anong ibig mong sabihin? Anong? Ang operating table, lugar yon para magkaroon ng clinical experience. Ang pangarap ko talaga ay nasa laboratory. Kung ang isang doktor ay nasa operating table lang palagi, ibig sabihin lang noon, napakagaling niya sa pag-ooperate. Pero limitado pa rin ang kanyang kakayahan. Hindi niya masasagip ang mas maraming tao kung nasa laboratory ako at nag-eksperimento. Kahit na mapataas ko lang ng 0.1% ang cure rate at magamit yon sa clinical practice, di mas maraming tao ang magkakaroon ng pag-asa. Ganoon pala kalaki ang pangarap ni Dr. Jiang. Napakagaling. Palagi pala niyang iniisip yon. Ang galing talaga ni Dr. Jiang. Dr. Jiang, ano man ang plano mo, susuportahan kita. Pero isa lang. Kung dahil sa aking pag-iral, ay naging hadlang sa'yo, huwag mong isipin ang nararamdaman ko. Kailangan mong abutin ang pangarap mo, pati ang mga layunin mo.
Matulog ka na. Ano ibig sabihin ni Dr. Jiang? Pumayag ba siya o hindi? Gago. Bakit mo ako inimbita rito? Ano ito? Bayad sa kanya. Ano ibig mong sabihin? Yung 200,000 pesos, bayaran mo sa kanya para sa akin. Hindi kita hahayaang magkaroon ng utang sa lalaking ito. Kung ganoon, hahanapan ka lang nila ng butas at aabusuhin ka. Hindi mo kailangang magpakumbaba sa kanya para sa amin. At tungkol sa nangyari noong bata pa tayo, pasensya na. Papa, yung ate ko masamang tao siya. Kinukuha niya ang candy ko. Munting kaibig-ibig, hindi ka anak ko. Ang mang-agaw ng gamit ng anak ko, papatayin kita. Noon, para lang itong laro sa akin, pero hindi ko sinasadya na saktan ka. Lalo na hindi ko inakala na gagawan kanya ng masama. Ako si Lu Chenjing. Kahit wala akong gaanong kayamanan o kapangyarihan, pero hinding-hindi ko isasantabi ang kaligayahan ng ate ko para lang sa sarili kong buhay. May 20,000 pesos sa card na iyan, galing sa scholarship ko. Yung 200,000 pesos, babayaran ko ng paunti-unti. Matatapos din ang pagbabayad. Malaki ka na. Kaya, ate, gusto mo ba ang lalaking iyon? Hindi. Sabi ng ate ko, hindi kanya gusto. Dr. Jiang, Bakit ka nandito? nagluto si mama ng tanghalian ngayon. Dinala ko ito para sa iyo. May narinig ako. Parang hindi mo raw ako gusto? Ha? Kailan ka nakipag-ugnayan sa kapatid ko? Kung ganoon, kung hindi mo ako gusto, sino ang gusto mo? Dr. Jiang, baka nagkakamali ka. Nagkakamali? Hindi naman sa hindi kita gusto. Pero ako, baka mahal na kita. Bakit ko nasabi ang diretsahang salita ko? Baka matakot si Dr. Jiang sa akin? Paumanhin. Dr. Jiang, nagsalita ako ng walang iniisip. Nagsabi ako ng kung ano-ano. Alam kong kasundo ang pag-aasawa lang ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako lalampas sa hangganan. Palagay ko, may hinanakit siya sa puso. Dr. Jiang. Hindi kaya mali ang pagdating ko? Anong meron? Hindi ba't si Dean Wu pinigil ang pag-oopera mo para sa pansariling interes? Alam mo ba, may investigasyon sa itaas ngayon at marami siyang nakitang kalokohan. Ngayon, sinuspinde na siya. Kaya tinanggal na ang suspensyon sa pag-oopera mo. Totoo ba, Dr. Jiang? Ako. Yun. May gagawin pa ako. Mauna na ako, kayo na lang. Siguro dapat ayusin na natin ang relasyon natin at gawing formal. Ano bang nangyayari sa akin nitong mga nakaraang araw? Bakit parang nawawalan na ako ng hiya? Kung dahil sa kawalan ko ng hiya, ay magbago ang tingin sa akin ni Dr. Jiang? Baka hindi na niya ako magustuhan. Teka, parang mas nagiging love-struck na ako. Magugustuhan niya siguro ang disenyong ito. Anak, nasaan si An-An? Kasama mo ba siya? Hindi ba't umuwi siya kaninang tanghali? Hindi. Mula tanghali hanggang ngayon, hindi ko siya nakita. Hindi ba kayo magkasama? May nangyari kaya? Bumalik siya sa opisina. Nagkamali ako ng alala. Mabuti naman. Umuwi ka ng maaga pagkatapos. Ingatan mo ang katawan mo. See. Hanapin mo agad ang lokasyon ni Wen Yan-an. Ngayon din. Abandonadong pabrika sa Suburb A. Hintayin mo ako, Wen Yang-an. Hindi kita pababayaan. Hintayin mo ako. Meng Qinghuan, bakit ka nandito? Nasaan ito? Siyempre, ikaw ang kinidnap ko at dinala dito. Bakit mo ginawa ito? Siyempre, dahil inagaw mo si Dr. Jiang sa akin. Sa akin dapat siya. Sa akin dapat siya. Pero okay lang. Malapit na siyang maging akin.
Malapit na. Ang dalawang ito, gagawin kang marumi. Napakamarumi. Hindi ako naniniwalang magugustuhan pa ni Dr. Jiang. Ang isang taong ganito. Nababaliw ka na. Hahaha. Halika na, baby. Huwag kayong lumapit. Tigil. Huwag mo siyang galawin. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Mang Qinghuan. Pakawalan mo siya. Jiang Yangshu, ang tagal kitang hinabol. Ang tagal kitang nagustuhan. Wala kang pakialam sa akin kailanman. Wala ka bang puso? Wala akong gusto sa'yo simulat sa pool. Ikaw lang ang nag-isip noon. Si Nyaan-an lang ang gusto ko. Kung hindi mo ako gusto, ipapaalala ko sa iyo. Kung paano mawala ang taong mahal mo. Magdusa tayong pareho. Harapin mo ang parusa ng batas. Umalis ka. Tara na. Umalis na tayo. Pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Umuwi na tayo, okay? Malapit na ang aking apo. Huwag ka munang magsalita. Makinig ka muna. Ito ang binili ko ngayon. Balak ko sanang ibigay sa iyo mamayang gabi, pero nagkaroon ng ganitong aksidente. Kung dati, binigyan kita ng singsing. Para lang patatagin ang relasyon natin. Pero ngayon, ibinibigay ko ito dahil natatakot akong mawala ka. Wen Yanan. Ikaw ang tanging babae na minahal ko sa buhay ko. Ayaw ko nang magpatuloy sa ganitong kasunduan natin. Guro Wen, pwede ba nating subukan? Si? Doc Lee, paki-exam naman po ang asawa ko. Paki-check po ang kanyang kalagayan. Jiang Yangshu, ikaw ang pinakamahusay na neurosurgeon. Ang mga simpleng sakit, hindi dapat mahirap sa iyo. Bakit ka pumunta rito at inagaw pa ang slot ko bilang eksperto? Na-exam ko na siya, pero hindi ako masyadong sigurado. Tingnan mo po ulit. Ano pang sakit ang hindi makita ng isang henyo? Tulad mo, hayaan mong tignan ng matandang ito. Wala namang kakaiba. Sandali, parang buntis siya. Buntis? Oh. Ang ganda, mahal. Buntis ka. Okay na, Doc Jiang. Sabi ko na nga ba, hindi na kailangang pumunta sa ospital. Tama ang hinala mo. Tara, uwi na't lulutuan kita ng masarap. Tara na. Salamat po, Doc. Teka muna, Jiang Yangshu, ikaw, niloloko mo ba ang matanda? Pero iba ka na talaga kapag may asawa na. Mas may puso ka na.